Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Kagaya na sabi ko sa'yo, pagka... Diba? Wala na mga kareaksyon. Buntot ni Bongbong Marcos, bahag na. Alam mo, Bongbong Marcos, kung nagmumura lang ako, buti na lang nagbagong buhay na ako. Kasi kung hindi pa ako nagbagong buhay, ganito sasabihin ko sa'yo ha. Putang ina mo, Bongbong Marcos, gago ka, animal ka. Ngayon, harapin mo ang ginawa mong katarantaduhan kay Pangulong Duterte. Tatawagin ko na naman si BP Sara niyan eh. Yung pila sa tren, Oo. yung traffic, Oo. yung mga ganyang klase. Oo. Para naman mas maginhawa ang buhay ng tao. Oo. Kasi iniisip ko hindi, pag pinaganda natin yan, gaganda rin. Oo. Eh anong gagawin natin ngayon habang Oo. inaantay Immediate, na? ano, Hindi, Oo. anong gagawin natin ngayon? Oo. Ayun ang talagang bibigyan natin ng atensyon. Oo. Inaamin niyo po ba na may pagkukulang kayo doon? Oo. Oo, di ba? Inaamin niyo po ba na may pagkukulang kayo doon? Nagko-confess na po siya. Sabi niya, mga Duterte, tulungan niyo ako, hindi ko na kaya. Sara, Mapulong, si Baste, iuwi ko na ang tatay ninyo, tulungan ninyo ako. Walang nangyari sa 3 taon. Ngayon, bumagsak na ang aking pangalan. Ayan na, wala na. Si Baste, talagang may kalalagyan ka kay Baste pag siya. Nag-concentrate kami lahat, yung kabinete lahat. Sinasabi ko, ito yung mga importante. Kailangan umpisahan natin ito. At kahit wala na tayo rito, nasa lagay na yan, natuloy-tuloy na yan. Kailangan nang talagang tapusin. Yun ang talagang iniisip ko. Hanggang ngayon po ba, meron pa rin kayong countdown ng natitirang mga araw niyo sa Malacanang? Araw-araw. Pumapatak yung ano. Yung metro, yung metro. Nagka-countdown na po daw siya. Nagka-countdown na po daw siya. Ayusin mo, katunyata. Anong nararamdaman niyo kapag pagtingin, 1,130 plus days na ganun. lang? Ano po ang nararamdaman niyo po? Salamat na lang, 1,000 days na lang siya. Ganon din, mula nung umpisa, kailangan natin madaliin to. Ba't ang bagal? Ba't wala pa? Bakit hindi pa magawa? Opo. Binibiro ko nga yung mga mayayaman kong kaibigan, yung mga malalaking Taipan. Sabi ko, naiingit ako sa inyo dahil kahit napakalaki ng korporasyon ninyo, nahawak ninyo, pagka inutos ng CEO, ng boss, tapos na. Opo. Pagka ako nag-utos, marami pa akong kukumbinsin. Dito sa gobyerno, pagka meron ka naisip na bagong initiative, Wala, mahinang klase. Ang Pangulong Duterte, pag siya nag-utos at hindi sila sumunod, may kalalagyan sila. Weak leader nga. Weak leader nga. Ang Pangulong Duterte, umatching lang. Alright guys, napakaganda na pag-uusapan natin. Kita nyo naman, preview pa lang, no? Pakalupit na si Marcos Jr. Balak na makipagbati, no? Kay BP Sara sa Duterte. Naku, balak na rin yata niyang tulungan pa uwiin itong si Tatay Digong. Naku, sumusuko na, no? Nababahag na ang buntot ni BBM, mga kababayan. So kita nyo pa lang yung preview ng video natin, mga kababayan. Tapusin mo hanggang sa dulo kasi napakalupit nitong si Reaction TVPH. So ito yung full video, panoorin nyo sa kanya. So kung hindi mo tatapusin ang video, ikukwento ko na sa iyo yung reaction video natin. Okay? Alam nyo naman to sa video natin, wala sira yung aking laptop. Kaya pensya na kayo pag minsan hindi nyo nakikita yung gwapong si Boy Sardinas, di ba? At sabi ko nga sa inyo, palapit na ng palapit ang ating pagtatagumpay. Sa kabila ng ating paghihirap, sa kabila ng ating pagkaasar, pagkabagnot, no? Pagka high blood, yung iba diyan mga namatay na sa sa pagka-stroke.
Di ba? Sobrang gigil kay BBM at sa mga tuta niya. Ngayon, sa kabila ng lahat ay nakita nyo naman, ayan na, napanood nyo sa full video. Kaya kung ikaw kumpare, mga subscribers dyan, tapusin mo yung full video at isubscribe mo na rin tong si paring Reaction TV PH. Nako, sabi ni Reaction TV PH, nakita nyo naman, no? Ang sabi niya, kung hindi lang ako nagbagong buhay, hindi kita mumurahin, putang ina mo. Di ba? Malupit, no? Malupit talaga yan, mga babayan. So sa video na to, mga babayan, dito pag-uusapan sa video na to yung balak ng makipagbati, no? Parang gusto niya nang ayusin yung gusot. Dahil ang sabi ni BBM dito ay gusto lang niya ng mga kaibigan. Pero Boss BBM, no, presidente, wala na, late na po yung pinagagawa nyo. Hindi ka na mapapatawad, no, ni BP Sara or ni Tatay Digong. Kasi yung ginawa mo na yan ay wala nang kapalit na kapatawaran yan. Dapat ay pagdusahan mo yan. At bilang na ni BBM yung yung tawag dito, yung oras niya bilang Pangulo. Or baka hindi niya na nga matapos yan, mga babayan, dahil may impeach na siya. Medyo kabado na, kita nyo naman sa pagsasalita niya. At sa mga nakahain na impeachment dito kay BBM ay talagang itutuloy po yan. Okay? At ngayon pa, panalo ang lahat ng Duterte. Mga anak ni Tatay Digong, yari ka. Si Tambaloslos. Bumoto tayo kung sino ba ang karapat dapat na Senate President. Kong Marcoleta tayo, kong ako ng kong Senador Kong Marcoleta. Ba't ba kasi may kong ako lagi, no? Nasanay kasi ako ng kong. Senator Kong Marcoleta, ba ang lupit niyan, boy, no? Dahil nalawa mo ang posisyon ni Senator Marcoleta. Mga babayan, kung boboto lang tayo at gusto natin ng may utak talaga, hindi yung utak-utakan lang, mga babayan, doon na tayo sa attorney, si Senator Marcoleta, at may takot sa Diyos at kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Mga babayan, humanda kayo, ha? Eto, mga susunod na buwan na magtatrabaho na ang mga nanalo ng Team PDP laban ni Tatay Digong. Okay, yung mga dapat ipakulong, yung mga dapat ibalik sa kulungan, ibalik yan. Lalong lalo si Dilima, yung bago magsais, di ba? Dilima muna. Yun. Tapos yung si Franz Castro na guilty, dapat maibalik yan sa kulungan, yung mga nakagawa ng mga kasalanan. Si Tatay Digong, wala namang kasalanan, pinapakulong nyo eh. Sayang, no, mga babayan, no? Kung si Tatay Digong hindi nahuli ng pinahuli o kinidnap, nako, sana pasok lahat yung ating Duterte, no? Sayang. Kasi si Tatay Digong, pag sinama yan kung saan mang lugar sa Pilipinas, dinudumog. Okay? Napakalaki talaga ng bagay na makasama mo si Tatay Digong sa oras ng pagkampanya. Sayang si Attorney Vic, no? Hindi lumusot, sayang. Kompletong-kompleto sana yung ating Team Duterte. So mga babayan, so nandiyan ka ba, Mare? Dito mababanggit dito ni Bongbong Marcos, ni Pangulong BBM, yung paggawa daw ng dam. Wala ka naman ginawang dam, BBM? Kay Tatay Digong yan, tinutuloy mo lang lahat yung mga proyekto ni Tatay Digong. Wala ka pang sariling proyekto. Okay guys, panoorin mo yung sinasabi ni BBM na dam. Okay? Meron ditong dam na ako yung nakakapag-vlog, ipapakita ko sa iyo. Ito yung iniwan ni Tatay Digong na bago siya bumaba bilang presidente, pinirmahan niya to. At ito itinutuloy ni Marcos Jr. Eto, panoorin mo, trending to sa YouTube ko, medyo malayo na, pero ipapasilay ko lang sa'yo itong dam na sinasabi ni BBM na hindi naman sa kanya. Ito ay kay Tatay Digong. Eto, panoorin mo at babalikan kita. Dapat tapusin mo yan para makita mo, okay? Panoorin mo muna yan. Ang bulong ay kumalat na, isa ang nais nila, isigaw ang nadarama. Pilipinas muling magsama-sama.
mahal, lagi kang ipagdarasal na muli kitang makita. Pilipinas, bangon, may pag-asa pa. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin. Boom! Alright, so napanood mo. Ang lupet, no? Kapitbahay lang yan ni Boy. Boy Sardinas lang malakas, mga kababayan. So yan, kita nyo. Yung dam na yan is pinakamalaking dam sa buong Pilipinas. I-type mo sa Google. Okay? Type mo sa Google, pinakamalaking dam sa buong Pilipinas. Lalabas na yung dam na yan. Okay? Malapit kay Boy Sardinas. Ilalakad ko lang yan. At isa rin ako sa nakakapasok lang dyan sa dam na yan. Mahirap nang pumasok yan, mga babayan. Boy Sardinas lang malakas. Okay, nakakapangisda pa ako dyan. Nakakapagpalipad ako ng drone. Nakakaabot yung drone ko doon. Kaya anytime na gusto kong makita ang dam na yan, makikita ko. Okay, at yan, nasilayan nyo. At marami na rin nakapanood yan. 100,000 views, parang 400,000 views yata yan. Yung isa, 500,000 views. So marami na nakakita niyan. At marami na nagkomento na the best president talaga si Tatay Digong. Biruin mo, hindi siya manghilig magbigay ng ayuda kada isang pamilya. Gusto niya, pag nagbigay siya ng ayuda, hindi katulad ni Tambaloslos, namimigay ng 5,000, 3,000, pang ilang araw lang yon, mga kababayan. Ngayon, yan dam na yan, mga kababayan, pag yan ay nag-operate, million of families na mabibigyan ng ayuda. Murang kuryente, murang tubig, may windmill, napakatagal na gagamitin ng bawat Pilipino. Kaya si Tatay Digong dapat magkaroon ng rebulto yan. Siya ang pinaka best of the best na presidente na nakagawa niyan. Biruin mo, kaysa magbigay ako ng ayuda kada isang pamilya, 5 kilong bigas. At tulad ginagawa ni Bongbong Marcos, ewan ko kung matutuloy pa yung 20 kilos na 20 pesos per kilo na bigas na wala na yung boss. At wala, ayaw namin kainin yan, mga kababayan. Ayaw namin maraming bukbok. Okay? Kung itong dam na to, ito ay gagana na. Ibabalita ko sa inyo. We have 6 years from now na pwede na mag-ooperate yung dam na yan at magiging tourist spot dito. Magkakaroon ng windmill. Kanina may helicopter na dumaan dito. Hindi ko alam kung si BBM yon. Shout out sa iyo, BBM. Dito lang dumadaan yung mga helicopter dito kasi nandito lang sa tabi namin ang dam na yan. Ito yung sinasabi ni Bongbong Marcos na paggawa ng dam. Jesus! Hindi mo dam yan. Dam ni Tatay Digong yan. Yung mga flood control nga. Hindi ko nga alam kung nasan yung mga flood control mo eh. So mga kababayan, okay, so kinuwento ko na dito. Baka gusto mo pang ituloy yung full video. At kung hindi mo naman gustong ituloy yung full video, di na ikwentuhan na kita. At kung gusto mong ituloy yung full video na to, i-like mo naman tong ating vlog. Okay, pasensya na kayo. Hindi ako nakakapag-reaction ng tulad nung dati. Wala eh. Mahirap lang si Boy. Sira yung ating laptop. Minsan gumagana, minsan hindi. No? Baka meron kayong lumang laptop dyan. Hindi, joke lang. So, ito, mas maganda rin dati pag nag-reaction ako, ang tagal mo magsalita, ituloy mo na yung video. Kasi itong mga pinapanood natin dito, ito yung mga malulupit na mga boss natin yan. Okay? Kasi talagang sila sinusupal-pal talaga nila. So, dito sa reaction video na to, kinuwento ko na sa inyo ang laman ng video. Kung ayaw nyo panoorin na yung full video, at least nasabi ko na sa inyo. Yung preview pa lang, talagang nagiba na si BBM, no? Si Katonying, yari ka ngayon kay Reaction TV. PH, kasi si Katonying, Iglesia, bakit ganun din pinagagawa niya dati? Bahala na kayo dyan, mga kapatid. Bahala na kayo magusga kay Katonying, no? So, ganito mga babayan. Pero marami pa dito sa full video, marami ka pang mapapanood dito na may pagkamarites na hindi mo dapat palagpasin dahil kailangan mo to sa buhay mo. Okay mga kababayan, ipi-play ko na yung video. Ako po si Boy Sardinas, isa sa miyembro ng Banateros Vloggers. Yan boss namin sila, Boss Banat by J. Guevara, Coach Shirley, Boss Dada, yung sinlaki ko, right, si Master Judea.
So hintayin nyo, busy pa si Banat Bay. Yung mga mission na usapan namin dati, i-pray nyo na matuloy na makakapaghatid tayo ng mga ayuda, tulong sa buong Pilipinas. Kasama si Boy Sardinas yan. Kaya shoutout kay Tol J. Guevara. Siya man magsasabi sa atin yan kung kailan yan. Yan, kasama din si Kalaswag TV and Henry on the go. Tingnan natin kung meron pang dadagdag sila Boss Banat Bay na makakasama natin na Banateros Vloggers. Alright, ituloy natin itong video mga babayan. Kung hindi ka busy, tuloy mo. Pagka busy ka, di okay na, napanood mo ako o napanood mo yung dam. Gusto mong puntahan yan, punta ka sa akin. Papakita ko sa yung pinakamalaking dam sa buong Pilipinas. Play mo na yun, boy. Let's go! Sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Kagaya ng sabi ko sa'yo, pagka... Diba? Wala na mga kareaksyon. Buntot ni Bongbong Marcos, bahag na. Alam mo, Bongbong Marcos, kung nagmumura lang ako, buti na lang nagbagong buhay na ako. Kasi kung hindi pa ako nagbagong buhay, ganito sasabihin ko sa'yo ha. Putang ina mo, Bongbong Marcos, gago ka, animal ka, ngayon, harapin mo ang ginawa mong katarantaduhan kay Pangulong Duterte. Kaya lang nagbagong buhay na ako, kaya hindi ko na siya mumurahin. Diba, presidente natin yan wag natin murahin yan. Yung sasabihin ko yun kung hindi pa ako nagbagong buhay. Kaya lang nagbagong buhay na nga ako, kaya hindi ko na siya mumurahin, di ba? Pakinggan po natin, alam ko nanggigigil po kayo. Alam ko naiinis po kayo, nakikita niyo yung pagmumukha ni Bongbong Marcos. Pero pakinggan po natin ang kanyang pinakabagong interview na makikita po natin dito mga kareaksyon. Parang naghahati siya ng peace offering sa mga Duterte. Alam mo, Bongbong Marcos, iuwi mo ang Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Iuwi mo siya dito sa Pilipinas. Dahil hindi matatapos ang gulo ng mga Pilipino habang nasa dahig ang Pangulong Duterte. O pakinggan po natin ha. Hindi ko... Magko-confess ako dito. Puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayaw ko ng gulo. Gusto... Teka lang, tatawagin ko si... Hello, BP Sara. Hello, BP Sara. Si Bongbong Marcos daw, ready na siya makipagkasundo. Ready ka na? Bloodbath? Bloodbath ang gusto mo? Hindi kasundo, gusto mo bloodbath? Bloodbath. Ayaw mo ng kasundo. Anong gusto mo? Bloodbath? Ayaw daw kasundo ni BP Sara. Gusto niya bloodbath. Anong gagawin natin, Bongbong Marcos? Gusto ni BP Sara, bloodbath. Kung makasundo sa lahat ng tao. Oo. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Marami na daw kaaway. Kawawa naman si Kuting. Marami na daw kaaway si Kuting. Ngayon lumilitaw na po ang kanyang pagkakuting. Marami na daw po siyang kaaway. Gusto niya kaibigan. Akala ko ba marami kang kaibigan? Anong ginagawa ng mga kaibigan mo? Yung mga kakuntsaba mong nagpadala sa dahig sa Pangulong Duterte. Bongbong Marcos. Kagaya ng sabi ko sa'yo, pagka... Hindi ko... Magko-confess ako dito. Mag-confess ka! Mag-confess ka, weak leader. Tinutulungan po siya ni si Katunyeta. Siya lang yata ang iglesia ni Cristo na kayang makipag-usap kay Bongbong Marcos. Si Katunyeta. Sikat ngayon si Katunyeta si Katunyeta. Katunyeta ka. Ang galing mong gumawa ng mga interview Dire-diretso lang Katunyeta, basang-basa ka na ng taong bayan. Pwede naman po, para akong pari po nito ngayon po. Ewan ko, kahit hanggat maaari. Alam mo, close na close si Katunyeta sa mga Marcoses. Hindi ko alam kung anong utang na loob niya sa kanila. Pero lahat ng iglesia ni Cristo ay talagang nanggigigil sila kapag naririnig po nila yung impeachment, yung pagpapadala sa dahig.
Ako, ang habol ko, yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Anong trabaho? Ginagawa nyo na nga ang trabaho ninyo, di ba? Tinatrabaho ninyo si BP Sara. Number 1 pa yung anak mo na pumirma sa impeachment. Ay, naku. Yan ang sinasabi natin dyan. Mantakin mo, ini-impeach ka ng Duterte Youth. Ngayon ang Duterte Youth, kinalkal ng Kabataan Party List yung problema nila noong 2019. Ngayon, bigla-bigla, lumitaw na naman yung problema ng Kabataan Party List ng tumpang 2019. Nakaupo sila noong 2019, nakaupo sila noong 2022, ngayong 2025, dahil kini-impeach ka ng inaanak mo, ngayon, kinalkal yung mga komunista. Kontrolado ka ba ng komunista, Bongbong Marcos? Kontrolado ka ng komunista? Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na alika magtulungan tayo. Diba? Kahit na hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin niyo yung trabaho pero huwag na tayong nanggugubo. Wala na po yung mga bayag ni Bongbong Marcos nasa ilalim na ng kanyang tenga. Narinig po niya yung bloodbath. Kasi mga ka-reaction, pabagsak na po ang kanyang kapangyarihan. Ngayon, si BP Sara, pangat na. Ayan na, ang Aguila ng Davao. Ang kuting ng Ilocos, ayan na, sumusubsob na. Gusto na raw po niya ng maraming kaibigan. Ayaw na raw po niya ng maraming kaaway. Buti na lang hindi na ako nagmumura Kasi ako nagmumura pa ako, mumurahin ko to. Sasabihin ko sa putang ina mong gago kang animal ka, iuwi mo ang Pangulong Duterte. Kung hindi mo inaprubahan ang pagpapadala sa dahig, animal ka, diba? Kaya lang, hindi na nga ako nagmumura, kaya hindi ko namumurahin. Kaya kayo, huwag kayong magmura, yung president natin yan, president natin. Yung sasabihin ko lang yun, kapag nagmumura ako, nung nagmumura pa ako, nung hindi pa ako nagbagong buhay. Kaya lang, nagbagong buhay na nga ako Kaya huwag po kayong magmura mga kabataan Masama po ang magmura. Sinabi ko lang yun, kung ako'y nagmumura pa, ganoon. Kaya lang ngayon, hindi na ako nagmumura, kaya hindi ko nasasabihin kay Bongbong Marcos yun. Di ba mga ka-reaction? Ayan, ayaw na po raw niya ng, ayaw na raw niya ng kaaway. Tumitiklop na po si Kuting. Mantakin mo yan. Ngayon, nagkikipag peace offering. Iuwi mo dito ang Pangulong Duterte kung gusto mong magkasundo-sundo tayo. Ngayon, habang nasa dahig ang Pangulong Duterte, walang mangyayari sa Pilipinas. Dahil lalo na ngayon, ini-impeach si BP Sara dyan sa Senado. Gusto po ninyo pakinggan po natin ang buong interview. Alam ko po nanggigigil kayo. At alam ko rin, ayaw ninyong marinig ang boses ni Kuting. Kaya lang mga ka-reaction, ito po pakinggan po natin, pakinggan natin ang kanyang talumpati, ang kanyang interview dito Kasama niya si Katunyeta. Si Katunyeta. Si Katunyeta lang naman ang nagiging ka-close-close ng mga yan Di ko alam bakit, di ba? May utang na loob ba si Katunyeta sa kanila? Di ba? Ganun lang yan Ito, pakinggan po natin pakinggan po natin mga ka-reaction Ito si Katunyeta Wala na si Kuting wala na. Hindi siya makapag-interview kay Maharlika. Hindi siya makapag-interview sa mga vlogger niya dati. Di ba? Kay Attorney Trixie Cruz, hindi siya makapag-interview. Wala na. Ang kaya na lang niyang lapitan ngayon, si Katunyeta, wala nang masyadong nanonood dyan Di ba? Wala nang masyadong nakikinig dyan Ito mga karyaso, pakinggan po natin Pero hindi nyo magawa. Masyado raw kasi kayong mabait. Anong bait gagawin daw. ko? Maging masamang tao. Mabuting tao ka! Doon sa nangyari sa Pangulong Duterte, ibig sabihin mabuting tao ka, Bongbong Marcos. Kaya nga sinusuka ka ni Amy Si Manga, yung kapatid mo, sinusuka ka niya. Hindi ka man lang niya pinasalamatan. Anong klaseng kapatid si Amy, di ba? Ano palang klaseng kapatid ka? Pinalibing ng Pangulong Duterte ang tatay mo
binigyan ng dangal ang pamilya mo, binigyan ng dangal ang tatay mo. Anong ginawa mo sa Pangulong Duterte? Dahil hindi kayo magkasundo sa polisiya, doon sa doon sa PI, doon sa People's Initiative, doon kanya dinurog. Ngayon, ang kaya mo lang gawin dahil sa kapangyarihan ka, yun, padala doon sa daig. O sige, tsaka yung mga kalaban mo, pinapatahimik lahat, yung general, nawawala, ganoon. Yung Duterte yun, tsaka yung kay Bernadette Herrera, yung party list ni Bernadette Herrera, yung idol ko. Tapos yung Duterte yun, si Cardema, idol ko rin. Ano, hindi sila nakapanumpa. Diba? Kasi ini-impeach ka ng inaanak mo. Huwag ka masyadong didikit-dikit sa inaanak mo. Baka manggigil yun, hindi makapagpigil. Gigil na si Cardema. Ang si Cardema, Bongbong Marcos, inuupakan niya mga NPA, mga teroristang komunista. Ingat ka, baka madamay ka sa kanya. So, dapat nga talaga maging mas mabagsik talaga. Inaamin niyo po ba na may pagkukulang kayo doon? Oo. Oo. Meron daw siyang pagkukulang. Pakinggan po natin, alam ko po mga ka-reaction ng gigigil kayo pag naririnig niyo ang boss ni Bongbong Marcos at ayaw niyo siya panoorin. Pero dito sa puntong ito, ayaan po ninyo akong mag-react sa kanyang interview. Problema sa malalaking proyekto, di ba, transportation. Medyo matagal eh. Matagal talaga. Matagal yan. Sir, wala ba kayong sisibaking gabinete ngayon? Baka mangyari yan. Ang bait niyo, sir. Ha? Ang bait niyo talaga. Bakit? O tingnan mo si Kato Nieta, pinupuri talaga niya si Bongbong Marcos. Ang bait niyo, sir. Ang bait niyo talaga, wag niyo kong idamay. Hindi po ako katulad ng ibang iglesia ni Cristo na nagrarally anti-impeachment. Hindi po nila ako tulad. Ako po si Kato Nieta. Hindi ko. Magko-confess ako dito. Kumusta po kayo, Mr. President? Mabuti naman. Opo. Anong realization nyo na ganito po ang naging resulta po ng eleksyon? May kinalaman po sa administration slate. Para sa akin, I have two conclusions dito sa election. Una, nagsawa na ang Pilipino sa politika. Sawan-sawa na sa politika. Ang mensahe sa amin lahat, hindi lamang sa akin, kundi sa aming lahat, tama na yung pamumulitika ninyo. At kami naman ang asikasuhin ninyo. Tama rin naman eh. Yep. Yan naman talaga ang dapat natin ginagawa. Kaya mabuti. Tapos na yung eleksyon. Tama na yung politika. Tama na yung politika. Maggawin na natin lahat ng kailangan gawin. So nagsawa ang tao. Ano po yung pangalawa? Yung pangalawa, Siya. disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw ng pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. O, di ba? siya mismo sinasabi niya na ang gobyerno ko ay wala. Hindi kami nagsasabi niyang Bongbong Marcos. Ikaw ang nagsasabi niya sawa na ang tao sa politika. Ikaw ang nagsasabi niya hindi nila nararamdaman yung programa mo. Ikaw ang nagsasabi na hindi nila nararamdaman ang pamumuno mo. Kaya yung mga sa 12 mo, yung alyansa, 12. O bandang uli, 10 na lang. Ang sa Pangulong Duterte, 14. Nung una, pinagmamayabang niya yung mga ibang kandidato raw at mga ibang grupo, parang pinabili lang na suka. Siya daw kumpleto ang kanyang mga senador. Bandang uli, ang natira sa mga senador niya, 10. Nung nagkaroon sila ng Thanksgiving, isa lang ang pumunta, si Lito Lapid. Nasaan yung 11? Ayaw nang makidikit sa'yo, ayaw na ayaw na nang makita ng taong bayan na kasama kanila kasi palabas ka na sa kapangyarihan. Yun ang katotohanan dyan. Kaya paglabas mo sa kapangyarihan, lahat ng kaalyado mo ngayon na tinuturing mong kaalyado, sila ang babanat sa'yo, umanda ka. Lahat ng mga nagpapasipsip sa'yo ngayon, pag nakaupo na si VP Sara Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas, sa kanya na sila sisipsip. Di ba? Pagod na daw ang taong bayan. Kaya yung kanyang alyansa, hindi ko nga alam kung nadaya yung Duterte. Naniniwala po ba kayo nadaya yung Duterte?
Kung naniniwala po kayo na daya yung Duterte, pwede ba mag-comment kayo sa comment section? Palagay ko ang nangyari dyan, dahil nung bago akong upo, sabi ko ayokong mangyari na business as usual. Opo. Dahil walang mangyayari sa Pilipinas. Hanggang doon na lang tayo, hindi tayo aalsa. Sabi ko, kailangan natin baguhin ito. Buti pa nga, business as usual na lang eh. Ngayon, mas malala pa sa business as usual ang nangyari. O di ba, dumudugo ang gilagid mo. Meron kang pulburo sa ilalim ng ilong. Ayaw mo magpa-folic health test. Di ba? Pa ganong-ganon yung panga mo. Di ba? Kaya tinignan ko yung malalaking mahihirap na proyekto na long-term ang magiging effect. Yun ang trabahuhin natin. Opo. So, tinrabaho namin. Kaya ang lalaki, yung mga project na ginawa namin priority, yung mga tourism, yung mga health. Anong proyekto? Anong proyektong pinagsasabi ng taong to? Meron ba siyang flagship project? Anong proyekto? Yung mga, puro malalaking proyekto. Ang problema sa malalaking proyekto, di ba, transportation. Medyo matagal eh. Matagal talaga. Matagal yan. Kahit na super efficient, walang problema, tama, hindi nagka-problema. Matagal talaga yan. Opo. Isipin mo, yung subway, huhukayin mo yung para Hoy, tumigil ka nga dyan! Yung subway, dapat naka-schedule yan 2027 tapos na yan. Di ba? Nahinto, walang pondo. Walang pondo. Anong subway pinagsasabi nito? Ilan ba yung mga nahintong mga project na inumpisa ng Pangulong Duterte na walang pondo? Niloloko pa tayo sa harapan ni Katonyeta eh. makadaan yung trend. Matagal yun, matatapos yan. Tapos na ako, matagal na akong tapos. Opo. Pero sabi ko, kailangan magagawa natin ito. Kasi kung hindi natin gawin, paano na? Hanggang dito na lang tayo. Kailangan gumawa tayo ng bago. Ang nasa isip ko, may magandang kasabihan, if not us, who? If not now, when? Kailangan gawin na natin. Opo. Ngunit, ito talagang na-realize ko, na hindi natin nabigyan ng sapat ng atensyon yung mas maliit na bagay. Yung para maging masagbaginhawa ang pang-araw-araw ng buhay ng tao. Oh, di ba? Inaamin na po niya, nagko-confess na siya kay Katonyeta na wala siyang ginawang mabuti yata sa bansa. Tanong lang, wala ka bang ginawang mabuti sa bansa? Puro pamumuliti ka lang ang tinatrabaho mo. Tinatrabaho ninyo ang mga Duterte. Tanong lang, ang mga Duterte ba ang problema ng Pilipinas? Bakit nakatutok ang 90th Congress kay Sara Duterte, tsaka kay Pangulong Duterte, kay Bato de la Rosa, kay Bongo, at kung sino-sino pang pinupolitika ninyo? Ngayon, nararamdaman mo yung bloodbath ni BP Sara. Anong nangyayari sa'yo, Bongbong Marcos? Tumitiklop ka na. Gusto mo kaibigan? Tatawagin ko na naman si BP Sara niyan eh. Yung pila sa tren, Oo. yung traffic, Oo. yung mga ganyang klase. Oo. Para naman mas maginhawa ang buhay ng tao. Oo. Kasi iniisip ko, hindi, pag pinaganda natin yan, gaganda rin. Oo. Anong gagawin natin ngayon habang inaantay Immediate, na? Hindi, anong gagawin natin ngayon? Oo. Ayun ang talagang bibigyan natin ng atensyon. Oo. Inaamin niyo po ba na may pagkukulang kayo doon? Oo. Oo, di ba? Inaamin niyo po ba na may pagkukulang kayo doon? Nagko-confess na po siya. Sabi niya, mga Duterte, tulungan niyo ako, hindi ko na kaya. Sara, Pulong, si Baste, iuwi ko na ang tatay ninyo, tulungan ninyo ako. Walang nangyari sa 3 taon. Ngayon, bumagsak na ang aking pangalan. Ayan na, wala na. Si Baste, talagang may kalalagyan ka kay Baste pag siya. Nag-concentrate kami lahat, yung kabinete lahat. Sinasabi ko, ito yung mga importante. Kailangan umpisahan natin ito. At kahit wala na tayo rito, nasa lagay na yan, na tuloy-tuloy na yan. Kailangan ng talagang tapusin. Yun ang talagang iniisip ko. Hanggang ngayon po ba, meron pa rin kayong countdown
ng natitirang mga araw niyo sa Malacanang. Oh, araw-araw. Pumapatak yung ano. Yung metro, Yung metro. yung metro. Oh. Nagka-countdown na po daw siya. Nagka-countdown na po daw siya. Ayusin mo, katunyata. Anong nararamdaman niyo kapag pagtingin niyo, 1,130 plus days Oo, na ganun. lang? Ano po ang nararamdaman niyo? Salamat na lang, 1,000 days na lang siya. Gagano. Ganon din, mula nung umpisa, kailangan natin madaliin to. Ba't ang bagal? Ba't wala pa? Bakit hindi pa magawa? Opo. Binibiro ko nga yung mga mayayaman kong kaibigan, yung mga malalaking taipan. Mm. Sabi ko, naiingit ako sa inyo dahil kahit napakalaki ng korporasyon ninyo, nahawak ninyo, pagka inutos ng CEO, ng boss, tapos na. Opo. Pagka ako nag-utos, marami pa akong kukumbinsin eh. Oo. Dito sa gobyerno, pagka meron ka naisip na bagong initiative, Wala, may ng klase. Ang Pangulong Duterte, pag siya nag-utos at hindi sila sumunod, may kalalagyan sila. Weak leader nga. Weak leader nga. Ang Pangulong Duterte, umatching lang. Nagtatalo ng lahat. Oh, ito, sige pa. bagong idea, siyempre ilalapit mo dun sa rank and file, di ba? Opo. Para ito, implement niyo ito. Naku, ang sagot laging bumabalik, ay sir, hindi pwede yan. Baka makuha kami, baka Tuturin naman. Opo. Dahil patong-patong ang mga batas natin eh. Kung minsan, So hindi niya alam ang batas, hindi niya alam magpatupad ng mga programa. Kasi bago ka mag-utos at bago ka magsabi, dapat kalkulado mo na yung COA. So nag-uutos siya, wala siyang alam. Kaya pag sinabi ng mga tauhan niya, Sir, madadali tayo dyan. No? Ba't hindi ka sinabihan nung pinadala ang Pangulong Duterte sa dahig? Hindi na sinabi, Sir, madadali tayo dyan, Sir. Uy, nadali ka tuloy, ano? Isoperin ka kay ni Sara Duterte tuloy. contradictory. Lahat ng tao masyadong maingat. Opo. Which is okay na maging maingat. It is okay na magkaroon ng checks and balances. Pero wag naman maging paralysis dun sa bureaucracy. Nararamdaman ko po sa inyo yung frustration niyo, no? Na may gusto kayong gawin pero Parang gusto nilang ipakita silang dalawa. Silang dalawa parang gusto nilang ipakita mga ka-reaction na hindi makakilo si Bongbong Marcos dahil wala siyang alam. Parang gusto nilang ipakita hindi makapagtrabaho na maayos si Bongbong Marcos dahil wala siyang alam, dahil weak leader siya, gano'n. Katunyata, gano'n ba yan? Yung interview mo, yung ba yun, ibig sabihin? hindi niyo magawa. Mm. Oo. Pasensya na uli kayo, tatanungin ko lang itong tanong na to. Masyado raw kasi kayong mabait. Marami nagsasabi sa akin yan. Oo. Masyadong mabait. Hindi namin kailangan ng mabait na presidente. Ang kailangan namin, presidente, alam niya ang ginagawa niya. Diba? Tsaka gusto namin presidente, yung hindi mahilig sa pulburon. Anong gagawin ko? Baging masamang tao. Hindi ko naman mababago yung ugali ko. Oo. Pero, mo, siguro, dapat nga talaga maging mas mabagsik talaga. Dahil, wala kailangan talagang maging mas efficient ang mas mabilis ang pagdating. Kasama na siguro yan sa eleksyon namin dito sa naging eleksyon. Pasensya na kayo uli, ano? Bagamat ang gusto niyo sana wag na munang politika bago lang nating iwanan yung eleksyon. Can you categorically say na ayaw niyo po ng impeachment? Yung impeachment, nasa Senado na yan. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan natin ang proseso. Ako, Oh. Hindi po niya sinabi na ayaw niya ng impeachment. Nasa Senado na daw. Alam po ba ninyo, naaalala ninyo na sinabi ng mga reporter na okay lang ang Pangulong Duterte na i-impeach si Robredo? Ano po sinabi ng Pangulong Duterte? Stop it! Walang impeachment, siya. Aminin mo na, gusto mo, yung anak mo nga number 1 eh. Anak mo nga yung number 1 na pumirma, di ba? Oy, Bongbong Marcos! Wala na, naghahanap ka na ng mga vloggers. Paano ka? Pa-interview ka kay Jam Magno. O kaya pa-interview ka kay sino pa bang vlogger sa dito? Yung mahilig sa ginto. Mahilig sa ginto, yung nag-ano ng ginto. Sino ba yun? Kalimutan ko ng pangalan nun.
Tsaka isang coach. Yung isang coach na walang alam, yun, magpa-interview ka doon. Oo, tama naman yata ang kita ng mga yun eh. Basta ang nasa isip ko, tapos ng eleksyon, Oo, balik sa trabaho. oo. Oo, gawin na natin lahat. Oo. With the new lessons learned. Oo. Pasok na po kayo sa Nag-aaral pala siya lessons learned eh. Nag-aaral pala, naka 3 years na siya. Eh, yung ginawa niyang kurso, 6 years, president. BS in Presidents. Lessons learned daw. sa second half, kumbaga sa basketball, papasok ko na sa second half. Binabagit nyo kanina yung mga kailangan ng taon, yung agad-agad. Ako din po, yun din po ang nakita ko na agad-agad, especially yung tungkol sa bigas. Pagkain, number 1 yan eh. No? Sinusumbatan kayo mula day 1 hanggang sa kamakailan lang, yung 20 pesos 20 na bigas. pesos. Okay, tatanungin ko po kayo, nilaunch niyo po yung 20 pesos na bigas bago mag-eleksyon. At ang sinasabi na iba, nako, hindi sustainable yan. Patsi-patsi lang yan, hindi maitutuloy ng gobyerno yan. Unang tanong ko po, ba't ho ba ngayon nyo lang ginawa yon? At pangalawa, hanggang kailan ba to? Baka nga patsi-patsi lang po ito. Sige. Ang tanong, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Kung kaya nyo palang gawin, ba't di nyo ginawa nung 2022? Oo. Nung 2023? Ito po, mga ginagawa nila ng paraan eh. Pinapapogi uli nila si Bongbong Marcos. Ang problema, mga ka-reaction, wala na. Patapos na ang kanyang termino eh. Patapos na eh. Ngayon, kung talagang merong 20 pesos ng bigas, kahit sang lupalop ka ng Pilipinas, bumili ng bigas, oy, Katunyeta, makinig ka. Huwag mong papugihin yan. Kahit saang lupalop ka sa Pilipinas, bumili ng 20 pesos na bigas, kung talagang bumaba ang presyo ng bigas, makakabili ka. Pero yung artificial na hindi ka pwede lumagpas sa 5 kilo, hindi ka pwede lumagpas sa 10 kilo, ano yan? Ang tawag dyan, ayuda. Parang ginawa nyo bigas, buy one, take one. Bili ka ng 1 kilo, makakakuha ng 1 kilo. Bakit? Magkano bang kilo? 40. O magkano bang bigas sa benta nyo? 20. O yun, buy one, take one yan. Ibig sabihin, ayuda yan. Di naman bumaba ang presyo ng bigas. Lulukuhan tayo ata, Bongbong Marcos eh. Alam niyo po ba na talagang mabait si Bongbong Marcos? Napakabait po niyan, mga kareaksyon. Kala, pag bad trip yan, hindi mabait yan. Kahit sinong tao naman pag bad trip, hindi mabait eh. Diba, alam mo, gutom na gutom ako. O bad trip ako, gutom na gutom ako eh. Ganon din siya. O diba, pag batak na, wala na, bad trip na. Ako, binatak ko kanina, lechong kawali, sisig, yun ang binatak ko dun sa kainan eh. Eh siya, pag batak na, wala na. Bad trip na yan, mapupunta tayo dun sa dahig. Dahil hindi namin, nung 2022, 2023, hindi pa namin kayang gawin. Oo. Bakit? Ang key dyan, yung production. Oo. Kaya patayo namin ng irrigation. Oo. Ang dami naming dam na ginawa. Oo. Ang dami na naming pinamigay na makinarya. Ang dami daw nilang irrigation na ginawa. Ang dami raw daw nilang dam na ginawa. Putang ina, dam na yan. Nasaan yung mga dam? Anong pangalan ng dam na ginawa niyo? May nabalitaan po ba kayo nagawang dam? Alam mo ba, Bongbong Marcos, kung gaano katagal gawin ang dam? At kung gaano kamahal ang dam? Damn it. Hindi mo alam ang dam? Ang dami raw nilang ginawang dam. Saan lahat yung mga dam na ginawa ninyo? Ang daming dam daw na lang ginawa. Ano pa? 2023, ang ani ng palay sa Pilipinas pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas. Nalampasan pa yon noong 2024. Kaya sa production, dahan-dahan inaalalay natin. Bakit ngayon lang na tayo nagbibigay ng tulong sa produksyon? Dahil ang Pilipinas, ang mga opisyal na spoiled. Basta't import lang ng import. Tapos, yung importation niyan, illegal and legal. Ang katotohanan, ang nakita namin, ang pangkontrol doon sa presyo ng bigas ay ang smuggled na bigas. Kaya nag-hoard. Yan. Ang una na, kung titignan ninyo, ang isa sa una namin ginawa, nag-raid kami ng mga warehouse. Ito ang pinakamalupit. Sinabi namin, ba't may ganito? Nag-grade daw sila ng mga warehouse. Hindi mo ba alam na may ganyan na? Ba't may ganito? Ngayon ka lang pinanganak? Hindi mo alam na yung mga rice smuggler tsaka mga rice business people ginagawa nila yan, artificial yung presyo ng bigas sa merkado?
Di mo alam? At hindi na iniintindi basta't puro ang import natin. Dahil ang nag-i-smuggle, mga official din ng gobyerno. Kumikita sila. Opo. O di bakit nila papalitan? Sige, pasok lang sila ng pasok. Hindi nila iniintindi ang production. Hindi nila iniintindi yung sistema. Hindi nila iniintindi ang presyo ng palay, ang presyo ng bigas, ang kikitain ng magsasaka. Wala ganun. Kailan po itong mga Ay nako, Bongbong Marcos. Hindi ko alam kung anong ini-explain mo. Sa katunayan, talagang mahal ang bigas. Dahil ako siguro kung ako yung Pangulo, wawarningan ko yung mga rice smuggler na yan. Lahat ng bigas dadaan na sa gobyerno. Wala nang magbebenta ng bigas. Gobyerno lang ang magbebenta ng bigas. Wala na. Diba? Direct na yan. Wala na. Yung mga magsasaka, magtanim na lang kayo ng ibang produkto, gulay o ano. Huwag na kayo magtanim ng bigas. Bibili na lang tayo ng bigas sa ibang bansa. Kung mapapababa natin ng 20 pesos ang bigas. Huwag na kayo magtanim. Hindi kayo kikita. Ngayon magtanim na lang tayo ng ibang produkto. Gulay. Ano pa? Ano bang produkto pwede nating itanim? Na pwede nating i-export. Yung high value products. Magtanim kayo ng yung mamahaling mga gulay na pwedeng i-export sa ibang bansa. Huwag ng bigas. Mahina. Ganoon. mga nag-smuggle? Basta ito yung nakita namin. Opo. Nung pag-upo ko, meron talagang ganyan. Nung inipit namin yung mga smuggle at rineraid na namin yung mga warehouse, nabawasan yung supply. Hindi mo ba kaibigan yung mga yun, Bongbong Marcos? Tanong lang. Hindi mo kaibigan yun, yung mga nire-raid ninyo? Hindi, hindi raw. Kailangan namin ayusin yung NFA. Lahat yan, yung mga changes na ganyan, hindi ganun kasimpleng gawin. May batas na kailangan palitan, mayroong mga taong kailangan palitan, ibang konsepto na. So, ngayon lang namin nabuo lahat. Mr. President, ang isa pa pong importante sa tao, kalusugan, di po ba? Meron naman ng... Ako bilib din ako kay Kato Nieta. Talagang hindi niya iniwanan yung mga Marcoses. Hindi niya iniwanan. Hanggang sa dulo talagang hindi niya kinalaban. Di ba okay lang siyempre kanya-kanyang income yun Kanya-kanyang income, ibig sabihin kanya-kanyang kaibigan. Yun. Nagiging tapat na kaibigan lang siya. O di ba? Kung anong nahihingi ang mga tao, pero pagpunta nyo sa ospital, lalo sa public hospital, ang hahaba pa rin ng pila. Yun ang problema. Hindi po ba haba ng pila, tapos yung mga tao parang hindi pa rin nila alam na meron palang mga programa ang gobyerno tungkol sa ganito. Number one po dyan, yung tungkol sa PhilHealth. Ano ba pwede natin gawin sa PhilHealth para wala na talaga halos babayaran ng mga tao sa Pangasinan Hospital? Malapit na tayo doon. Gagawin natin, kukunin natin yung pera ng PhilHealth, ibabalik natin doon sa national government. Yung ginawa ni Recto. Ganun ang gagawin natin. Di ba ganun ang ginawa ninyo? O ano kayo sasabihin dito ni Bongbong Marcos? Pakinggan po natin si Bongbong Marcos ha. Talagang magpapa-interview kay Kato Nieta to. Opo. Malapit na tayo doon. Nabanggit mo na rin yung mga pila. Nakapunta na ako sa ospital, 200 ng taong nakahilera. Grabe, ano? Oo, dalawang oras bago nila maibigay yung papeles nila. Digitalization lang ang sagot dyan. Dahil pinaparami talaga natin ang member, pinaparami na talaga yung binibigyan ng benepisyo. Hindi na pwedeng kinakamay. Kailangan talaga nasa computer na yan. Opo. Kaya yun ang unang ginagawa nitong si Dr. Mercado na namumuno ng PhilHealth. Ay inaayos niya na mabuti yun. Ang alawa, dumalaki ang benepisyo na binibigay ng PhilHealth mula noong 2022. At mas malaki na ang ibinabayad. Mas marami ng serbisyo. Nandungkot nga ako, may nakita ako. Kayo po ba mga ka-reaction, nararamdaman niyo po ba? Ako, sa totoo lang, nagkasakit yung anak ko ng pneumonia. Nagka-pneumonia siya mga ka-reaction. Alam po ba ninyo, nagbayad pa rin ako ng 150,000 sa ospital. Alam po ba ninyo kung magkano yung kinaltas ng PhilHealth? Alam niyo, wala pang 20,000. Hindi ko alam kung may 20,000 o wala pang 20,000. Nagbayad pa rin po ako ng 150,000. Nagkaroon po siya ng bad pneumonia Ganun po kalupit ang PhilHealth. Kung survey. Opo.
Tungkol sa PhilHealth. Sabi niya, sana yung presidente, ang PhilHealth ay tugunan na nila yung top 10 diseases or sicknesses in the country. Opo. Alam mo kung bakit ako nalungkot? Bakit po? Ginagawa na namin. Hindi lang alam ng tao. Yan ang sinabi mo. Opo, hindi na. Ginagawa na namin yun. Oo. Pero patuloy, kung titignan talaga at Sir pag-aralan. President, nasaan ho yung pagkukulang? Andyan na pala yung programa. Oh. Bakit hindi alam ng tao? Yun ang problema din. Siguro naging problema namin. Dahil yung tao, kasama na rin yata sa analysis dito sa eleksyon. Opo. Hindi alam ng tao yung ginagawa na. Opo. Nagugulat sila kung minsan pag sinasabi namin, eto pwede na kayo dito, meron kayong ganito, meron kayong pwedeng benepisyong ganito. Hindi nila alam na may na pwede silang mag-claim ng ganon. Halimbawa, tinignan namin nung isang araw, dialysis. Sabi ko, ba't di natin pwedeng libre? Libre lahat. Kasi may binabayad pa yung Nagluloko na lang tayo, Bongbong Marcos, at titigilan natin yan. Natutuliron pa ang tenga ko eh. Dialysis, ang daming namamatay sa dialysis. Tama na! Ang ganda ng melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na maghahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dati laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap ngunit ikaw ay dumating sagot sa aming mga dalangin muli kaming babangon mabuhay ka Tatay Digong Ama maraming salamat aming mga mata'y minuhulat gawain ng masasamay iyong isiniwalat ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very Bayan ko Pinamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas muling makikilala at itataas katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani mga ngiti sa labi di mapapawi The breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Gosh. Irene Oy. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.